Si Mary at Elmar ay buong buhay silang nanirahan sa iisang bahay, pinalaki ang mga anak at namuhay ng may pagmamahalan. Nagsilbi si Elmar sa militar ng US habang mahilig si Mary sa fotografiya at videography. Matapos ang biglaang pagpanaw ni Elmar, inatupag ni Mary ang trabaho at nahanap ang ginhawa sa pagkuha ng kagandahan ng mundong nasa paligid niya. Nabuhay siya ng matagal at nang pumanaw sa edad na 70 noong 2004, nadiskubre ng kanyang mga anak ang libu-libong litrato at video na kuha ng kanilang ina sa buong buhay niya. Habang tinitingnan ang mga litrato, napagtanto ng mga anak na maraming lihim ang buhay ng kanilang magulang. Nakita nila ang mga litrato ng mga lugar at taong di pa nila alam o kilala. Parang may ibang buhay ang mga magulang na itinago nila sa kanilang mga anak. Bagamat hindi lubos na naunawaan ng mga anak ang buong buhay ng kanilang mga magulang, napagtanto nila na namuhay ang kanilang mga magulang ng isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran, pagmamahal at pagkamalihain. Ang mga litrato ay paalala ng pagmamahalan ng magulang at ng kagandahang nakunan ng kanilang ina sa kanyang lente. Napagtanto nila na ang pamana ng kanilang mga magulang ay hindi nasa mga lihim na itinago nila, kundi sa buhay na kanilang isinabuhay at sa pagmamahalan nila para sa isa't isa. Maligayang pagbabalik sa Bros of DK. Ako si Leslie at si Danny ay nasa likod ng kamera. Salamat kahit may sakit pa siya. Hindi siya makapagsalita ngayon pero ayaw siyang mag-film. Kaya bro, saludo ako sa'yo, talaga. Nagfi-film kami ngayon sa isa pang kamangha-manghang lugar. Kagabi, pumasok kami sa bahay at namangha talaga kami. Iikot mo ang kamera para makita nila kung ano ang meron tayo ngayon. Isang kahangahangang abandonadong bahay na gawa sa kahoy dito sa Connecticut, sa estado ng Connecticut sa Estados Unidos. Isang kahangahangang lugar. Dati, pagmamay-ari ito ni Mary at ng asawa niyang si Elmer at dito sila tumira habang buhay. Liblib ang lugar kahit nasa tabi ng abalang kalsada at walang ibang bahay, napakaganda ng lugar. Sabik na akong ipasok kayo sa loob, nakasilip ako kahapon at literal na punong-puno ng libu-libong larawan ng bahay. Sige. Siguro daw nag-alaga rin siya ng ilang mga hayop. Oh, wow. Ay, grabe. Tingnan mo Danny, may pugad ng bubuyog dito sa loob. Mukha itong painan ng ibon, di ba? Hindi ko alam. Oo, para sa akin, mukha talaga itong painan ng ibon. Kita mo ang mga tangkay, baka pagkain ito ng mga ibon, pero may pugad ng bubuyog sa loob. Nakakabaliw na yung puno, literal na niyayakap ang painan ng ibon. Grabe. Ito ang bahay, likod na porch, at ang nag-iisang bintana na magdadala sa atin sa loob nito. Sige! Kailangan ko itong subukan. Kailangan talagang parang unggoy ka kapag nag-e-explore ng mga abandonadong lugar. Pwede mo nang ibigay. Abot mo sa akin ng camera, bro. Oo, ipasa mo sa bintana. Sige, nasa loob na tayo. Grabe, mas maganda pa pala dito sa araw kaysa sa gabi. Ang sarap ng pakiramdam dito. Parang totoong tahanan. Mary, ang ganda ng ginawa mo sa lugar na to. Masasabi kong parang nasa bahay talaga ako.
Mainit kaya tatanggalin ko muna ang jacket ko, ilalagay sa upuan at magpapanggap na bumibisita ako sa lola ko ngayon. Hindi, nagbibiro lang ako. Gagawin natin ang isang epic na pag-explore dito sa abandonadong bahay ni Ginang Mary at Ginoong Elmar. At ang una natin napansin dito sa sulok, sa kasamaang palad, may mga taong pumasok na sa bahay at naghanap ng mahahalagang bagay. Ibinagsak at kinalkal nila lahat ng gamit namin para lang maghanap ng pwede nilang ibenta o mapakinabangan. Maniwala ka, perpekto ang bahay na ito maliban sa isang sulok. Kamangha-mangha ang buong bahay. Sa mesa pa lang, makikita mo na agad ang isang bagay. Maraming litrato ang naiwan at puno ng gamit ang bahay. Para sa akin, pinaka-interesante ang litratong ito na sa tingin ko ay larawan ng hapagkainan na ito. Sa sulok na ito, oo, dito makikita mo na ito ang pintuan at ang mesa ay nakasandal sa pader na ito dito. Nakakabaliw talagang naiwan pa ang mga larawang ito. At ito ay 1 taon bago ito iniwan, noong taong 2003. 2003. Ika-5 ng Marso, may natuklasan kami kahapon, kaya ang may pamilyang Caucasian dito ng anak na babae ay nag-asawa ng African-American na lalaki at isa ang anak nila. Dito, makikita mong kasama siya sa pamilya. Isa ito sa mga apo nila, si Kaylee. Ayon dito, Kaylee. Malamang ilan pa ito sa mga apo niya. Kamangha-mangha at may ilang larawan pa roon. Tingnan mo rin ang side table na ito. Interesante siya. Palagay ko, pamilya niya ang nasa larawan. Malamang ito ang anak niyang babae o lalaki at ang kanilang kasintahan. Tapos ito naman ang apo niyang babae o lalaki. Mukhang babae ito dito sa ibaba. Sigurado, ito ang apo niyang lalaki at ang apo niyang babae sa likod dito. Ang ganda! O Dani! Pati mga gamot niya naiwan pa. Linggo, Lunes, Martes at Sabado lang ang nakuha pero malamang pumanaw siya sa loob ng linggong ito. At may ilang piraso pa ng gamot na natira dito sa lalagyan na ito. Nakakalungkot talagang makita yon. Grabe. Si Mary o Elmer ay mahilig din talaga sa musika. Makikita mo na maraming plaka ang naiwan dito sa paligid at pati na rin ang mga stereo 8 tapes dito sa itaas. El Paso Spanish Fireball, musikang Espanyol, ito lahat. Oo, mga audio tape ito, musika, mga audio tape. At ang pinaka gusto ko talaga sa bahay na ito ay kailangan mong sumilip papunta sa sala doon. Nakatayo tayo dito sa parang patio area o itong pinalawak na bahagi na direkta mong matatanaw ang sala at nagbibigay ito ng napaka-open na pakiramdam sa bahay. Itong magandang sopa dito, nandyan pa rin ang mga unan at ang disenyo ng bulaklak dito. Ang sarap sa mata. Oh! Tingnan mo sa fader, nakikita mo yan sa kamera. Oh. Oh. May literal na bakas ng mga artipakto at mga palamute na dati nakasabit sa pader. Malamang kinuha rin ng mga pumasok dito para magnakaw yon. Ang gamit na to ay parang galing sa isang kastilyo. Nandito ang isa pa niyang side table at ang telepono ni Mary. Kapag nasa sofa siya, tumatawag siya sa mga kaibigan at pamilya para makipag-usap. Iniisip ko na ganyan ang ginagawa ng matandang babae, nagkukwentuhan buong araw. Malaking garapon na para siguro sa tubig malapit sa kanya. At itong mga tseke dito, itong mga perang papel, lahat yan galing kay Elmar sa asawa niya. Para lang ito sa maliit na halaga, 6 na euro, $2, pasensya na, nagkukompute ako, 6, 2, $19. Sa Europa, bihira na kami gumamit ng tseke ngayon. Sa tingin ko, hindi rin sa Portugal. Sa Belgium, gumagamit kami ng tseke tulad ng pagbili ng kotse. Pero hindi para sa halagang $19 gaya ng nakikita natin dito. Sa ibaba, may mga magasin din siyang gustong basahin. Good Housekeeping, Setyembre 2004, iyon ang taon na sa kasamaang palad ay pumanaw siya sa edad na 70 taon.
Si Ginang Mary ay umabot sa isang magandang edad, nagkaroon siya ng masaya at mahabang buhay at makikita mo ito sa buong bahay niya. Ano itong kahon na ito? Puno rin ito ng mga tseke gaya na nakikita mo para sa napakaliit na halaga. Wow! Isara na natin ito. Ibalik na natin ito. Sige. At pagkatapos, may isa pa silang lugar na upuan para sa kanya dito. Makikita mo agad ang kanyang pantulong sa paglalakad na nakatayo malapit o katabi ng sofa na ganito. Sa mas matandang edad, malamang nahirapan na siyang maglakad at hindi na gaanong makalakad ng maayos. At ito ay isang magandang upuan, isa rin itong duyan na upuan. Tingnan mo ito, gumagalaw ito sa lahat ng direksyon. Kaya niyang gawin ito para makalabas sa upuan o gawin ito para kunin ang tungkod at maglakad sa loob ng bahay. Ibalik natin ito sa dating itsura. At meron pa siyang isa pang upuan dito sa kabilang bahagi. Kailangan kong aminin, gustong gusto ko rin ito. Magandang duyan na upuan na parang nagpapahinga lang. At pagkatapos, patugtugin ang musika dito sa plaka. Ang mga plaka nakakahanap lang natin. Ano ang pinagkaiba ng maliliit at malalaking plaka? Mas maraming musika at mas kaunting musika. Yun lang ba talaga ang pinagkaiba? Oo, may mas malaki at mas maliit. Hindi ko alam yon. Epektibong pakikinig. Nagpapatuloy ang ikalawang aralin. Tingnan mo ito, Danny. Stereo et track player. Para talaga sa mga tape na to na nahanap natin, kinuha ko agad isa. At sa tingin ko, kaya mo. Oo, pwede mo siyang ipasok ng ganyan at magpatugtog ng tape dito sa record player na ito. Ang saya, makita yan. Wow! May ilang halaman sa taas na unti-unting nalalanta sa loob ng 18 taon. Grabe yon. May isa pang fireplace sa parteng ito ng bahay. Siguradong maganda ito nung gumagana pa. Nandito lahat ng dati niyang salamin. Ang kanyang magnifying na salamin sa araw, gaya ng nakikita mo. Malalaki ang salamin niya, masasabi ko. Isa pang set para sa kanila dito sa side na ito. Mas malinaw yon. Ang gandang fireplace. At napansin mo ba na may kakaiba rin dito? Mayroong pader na bato sa likod ng fireplace. Hindi karaniwan ang pader na bato o ladrilyo sa Estados Unidos. Kadalasan ay kahoy o plaster lang. Kaya nagulat ako na may pader na bato sa bahay na ito. May patungan dito na may ilaw. Ang nakakuha ng atensyon ko ay itong sunbeam shaver na meron tayo dito. Isa itong uri ng electric shaver na naiwan nila, fastback. Ano to? Parang tropeo. Siguro galing ito sa lalaki kasi may kinalaman siya sa militar ng Estados Unidos pero hindi ko pa alam kung ano talaga yon. May litrato kami sa itaas na suot niya ang uniforme at doon namin iyon iniugnay. Maaring ito ang isa sa mga gantimpala niyang natanggap sa buhay. Anong meron tayo dito? Gusto pa ba nating malaman? Parang isang galon ito pero di ko naaamuyin gaya ng dati. Pine oil soap, sabi dito. Ito pala ay panlinis ng sahig. Ibubuhos mo lang sa sahig at lilinisin mo na. Muli, may ilang mga larawan dito at isang punit na isang dolyar na bill. Bill. Ito ang gilid ng bahay gaya ng nakikita mo na may ilang mga bulaklak. O may mga kuting din sila. Wow! At ito ang loob. Umatras ka ng kaunti, Danny. Iyan mismo ang bahay. Itong kwartong ito. Hindi ba ang galing nun? Sobrang nakakabaliw yon. Makita mo lang kung paano dati at kung ano na ngayon. Medyo magkahawig pa rin, pero ngayon, inabandona na lang talaga. Lahat madumi. Nagbagsakan na ang mga halaman. At lahat ng ito ay iniwan dito. At may ilaw din dito.
Sige. At pagkatapos, papasok tayo sa kusina. Ang lugar kung saan pinapakain ni Mary ang lahat sa bahay. Pinapakain si Elmar, pinapakain din ang mga apo at mga anak. Napakagandang kusina, masasabi ko. Gusto ko ang mga kabinet at disenyo nito. Napaka-komportable talaga dito. Saan tayo magsisimula? Titingin-tingin lang ako. Ano meron dito? Alam mo ba to, Danny? Para to sa mga kuko mo. Para ba ito sa kuko mo parang nail file? Oh. Sige. May mga tala at buklat ka rito na may sulat tungkol sa mga pagkain gusto mong lutuin tulad ng chocolate cake na gusto mong i-bake. At isinulat niya lahat ito malamang para kapag pupunta sa tindahan. Iyan ang mga pangalan ng pamilya. Akala ko chocolate cake ito pero may mga pangalan ng pamilya. Ako si Danny. Oh, kita mo. Bill. Siyempre, tama ka. Bill, Ashley Bill, Kayla Bill. Oh, si Kayla Bill yung apo na African American. Oo, totoo yan. Ipapakita ko ang litrato niya mamaya. Minsan sobrang bulag ko na hindi ko napapansin ang mga bagay. May isa pa tayong magandang litrato ng isang apo dito. Maaring si Kayla ito. At pagkatapos, silipin natin ang maganda nilang kusina. Naiwan pa rin talaga lahat dito. Ang mga baso, pati na rin ang mga pinggan na hindi na niya nahugasan. Ang mga halaman ay literal na nakakalat dito. Naglagay siya ng mga halaman sa itaas, tapos nagsimulang mahulog at magkahiwa-hiwalay pabalik sa lababo. Nandito pa rin ang mga kutsara niya at lahat ng gamit namin sa kusina. At syempre, huwag kalimutan ang self-cleaning na American oven. Kenmore! Gusto ko talaga ang mga oven na ito. Yung mga knob at yung orasan sa gitna dito, talagang nakakabighani para sa akin. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga European oven sa mga abandonadong lugar. Lahat ng ating mga pampalasa. Lahat ng ating mga pampalasa dito ay nandyan pa rin sa estante doon. Sige. Sobrang interesado na ako. Pasensya na. Mahal ko ang lugar na ito. Isa pang polyeto dito. At ito naman ay sinusulatan mo ng mga bagay na kailangan mong bilhin sa grocery. Saging, mais, nakasulat dito, cookies, gatas. At malamang dinala niya itong maliit na booklet sa tindahan kapag namimili siya ng mga kailangan. Susundin ka ni Betty sa Biyernes ng alas 8:30 ng umaga. Huwag kang mag-almusal. Magpapasko tayo kasama si Cesar Mundao. Sa pagbabasa nito, naisip ko na baka si Mary sa huling bahagi ng kanyang buhay ay nagkaroon ng demensya. Dahil malamang ang anak niyang babae ang nagsulat nito para sa kanya, para basahin niya tuwing umaga at para ma-refresh ulit ang kanyang alaala. Sige. Ang ganda rin nito. Mayroon kang maliliit na drawer sa loob na lalagyan ng harina, asukal, kape, lahat ng kailangan mo ay ilalagay dito. At pinupuno mo lang ulit ang mga ito. May maliit din silang timbangan sa kusina para matimbang ang lahat ng kailangan. Maraming susi rito galing sa iba't ibang parte ng bahay at siguro pati sa ibang bahay din. Mula sa mga bata at kung saan-saan pa. Talagang nakaka-interes. Puno ito ng mga plato. Lahat ay naiwan pa rin dito. Tingnan natin ito. Oh, may nakuha pa tayong iba. Ito, punong-puno ito sa gilid na to. Puro plato at mga gamit sa kusina. Ang meron lang dito ay maliit na manual para sa microwave na nandito rin sa baba. Pindutin ang power, tingnan mo, pindutin ang power sa microwave, tapos pindutin ang isa, pindutin ulit ang power, at pagkatapos ay pwede mong ilagay ang wattage na gusto mo para sa microwave. Gumawa sila ng mga maliliit na manual para sa kanya, marahil dahil sa kanyang demensya sa huling bahagi ng buhay niya. Sobrang interesting. Siyempre, bubuksan ko ito, Danny. Takpan mo ang ilong mo. Walang laman doon, buti para sa'yo.
Isa pa dito sa kwartong ito. Makikita mo ang kalendaryo. Abril 2004. At yun ang huling araw ni Mary sa bahay na ito. Marami siyang isinulat sa kalendaryong ito. Sige, oras na para pumasok sa susunod na kwarto o una, pupunta muna ako sa basement. Sige, pasok na tayo. Mukhang magulo rin talaga ang silong. Diyos ko! Talagang may basura sa lahat ng sulok. Gusto ko yung lubid sa gilid para may mahawakan at gumanda ng kaunti ang maliit na basement. Nandito tayo sa basement. May nakikita ka ba rito, Danny? Tingnan ko lang sandali. Malamang pinupuno niya ang mga garapong ito ng ane, jam at iba pang ginagawa niya sa paglipas ng mga taon. Narito rin ang linya ng damit. Kaya tuwing taglamig, dito niya sinasampay ang mga damit sa basement. Sige. Parang isang pader na gawa sa kahoy. Mukha ring naging tirahan ito dati. Makikita mo na may sofa dito sa ibaba at lahat may nakasabit na larawan sa pader. May mga ebidensyang ginamit nila ang lugar na ito bilang tirahan noon. At ito ay larawan ni na Mary at Elmer. Dito makikita mo si Elmer sa kanyang uniforme militar at si Mary noong bata pa sila. Siguro mga 40 taong gulang sila dyan. Magandang itim at puting larawan nila. Siguro ito ay parang game room dahil makikita mo ang pader dito na puno ng mga puzzle at maraming libro sa ibaba. Sa tingin ko, posibleng dito sila pumupunta o baka ginamit ito ng mga bata bilang silid laro noon. Kung ibibigay mo sa akin, kamera, papasok pa ako ng kaunti sa basement kasi masikip dito. Gusto kong makita kung ano pang nandito. Sige, makikita natin dito sa pader ang pangalan ng lalaki, si Elmer G. Bale. Bale, nakasulat dito. May hats din dito na pwedeng labasan ng bahay. Narito ang panel ng kuryente. Naka-off ito ngayon. Hindi ko ito bubuksan. Lahat ng gamit ni Elmer nandito rin sa basement. Ay, gusto ko talaga itong maliit na fire tower na meron tayo dito. Malamang inilalabas nila ito tuwing Pasko sa harap ng bahay. May isa pang silid trabaho sa bandang ito. Pero wala namang interesante. Sige. Basement yan, hindi naman masyadong interesante, pero okay pa rin ipakita sa video. Para maipakita lahat ng parte ng bahay, may isa pang kwarto dito sa harap at ito ang banyo niya. Oh, ako na ulit ang kukuha kung gusto mo. Kasi napakan araw din ito. Wow, pati yung maliit niyang upuan, doon kung saan siya pwedeng umupo habang naliligo. Nakasabit pa rin dito ang mga tuwalya niya. At sa hindi ko maintindihang dahilan, may literal na inukit sa pader na parang nasira na rin kung bakit man. Parang may hinahanap sila. Sige! Meron din tayong mga fleur-de-lis sa pader. Inilagay din sa mga tiles. At lahat ng mga panlinis niya ay naiwan pa rin dito sa kabinet. Makikita mo rin na marami siyang gamot para sa araw niya. Sige. Pati mga sipilyo namin dito sa ibaba ay naiwan pa rin. Hindi ba't nakakabilib yon? Tingnan mo lahat ng mga palamuti at mga artipakto na meron tayo sa bandang ito. At may isa pang pantulong sa paglalakad dito sa banyo. Sige. Ayan na, kaibigan ko. Isara na natin ito. Ngayon, oras na para sa talagang kawili-wiling bahagi ng bahay. Di ka maniniwala sa makikita mo. Una, dadaan tayo sa tambak ng guho na ito. At dito, mapupunta tayo sa kanyang pangunahing living area. At ang unang makikita mo pagpasok mo dito, ang agad na kukuha ng atensyon mo ay ang mesa.
Mahilig si Mary magkuha ng mga larawan at video sa buong buhay niya. At kumuha siya ng libo-libo at libo-libong larawan sa bawat kaganapan na nangyari sa kanyang pamilya. At lahat ng yon ay naiwan dito sa bahay. Ako at si Danny ay labis na nalungkot nang makita naming punong-puno ng libu-libong larawan ang lugar na ito at tila walang pakialam ang pamilya. Naiintindihan ko naman kung minsan na may ilang larawan na naiiwan, pero sobra na ito. Nandito sa lugar na ito ang buong kwento ng buhay nila. Lahat ay naiwan na lang. Makikita mo, nilagyan pa ni Mary ng label ang bawat larawan dito sa lugar na ito. Medyo mahirap basahin, pero tingin ko tungkol ito sa hapunan ng pamilya kasama ang tiyahin na si Mary at makikita mo sa ibaba ang mga pangalan ng mga dumalo. Nilagyan niya ng label lahat. Si Mary ito, di ba? Sa tingin ko, oo. Oo. At heto pa ang isa pang litrato niya. Kasama ang isang kaibigan, malamang. Parang literal na lahat ng nandito. Mula sa mga group photo ng pamilya hanggang sa mga baby picture dito, grabe. Marami siyang camera. Oh. Dahil ito ay Polaroid. At ito, sandali. Alin dito? Ito? Ito ay Polaroid. Sandali, ipapakita ko sa'yo. Ito ay isang Polaroid. Oh. Ito ay Kodak. Nakikita mo? Oo. Kodak. Siguradong may kinalaman siya sa fotografiya, sa libangan, at posibleng pati sa trabaho. Ano ang nakikita natin dito? Polaroid na naman. Oo. Ay, may kuna ng bata. Wow, siguro noong dumalaw ang apo nilang babae o lalaki. Naipakita mo na ba? Hindi pa natin ito naipapakita. Para itong setup ng reporter na may screen at lahat. Kaya siguradong may kinalaman siya sa paggawa ng pelikula o sa fotografiya. Makikita mo pa ang buong rolyo ng film na natira dito. Ginamit ba ito para gumawa ng pelikula? Hindi. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Pero sa palagay ko, mga projector ang mga ito. Sige. Sa tingin ko, oo. Pero di ako sigurado. Maaring totoo, pero mukha namang projector. At pati na rin ang stand, yung tripod para sa kamera ay naiwan dito. Masasabi kong matibay talaga yon. Tingnan mo rin dito sa baba, Danny. May daan-daan pang mga litrato na nakakalat lang at nakahiga dito. Oh, isa ito sa niebe. Dito sa lugar na ito sa Estados Unidos, sobrang lamig talaga. At pagkatapos, meron naman tayong kabaligtaran. Nasa bakasyon sila sa isang resort o holiday resort sa ibang parte ng mundo. At heto si Elmar na nakatayo sa harap ng isang malaking lawa sa isang national park. Wow! Oh, nandito pa lahat ng salamin. Maayos na nakasalansan. Tingnan mo yan. Siya ba si Mary? Hindi siya yon. Anak niya pala yon, syempre. Wow! At magkakaanak na siya. Caroline Mary. Wow, 8 oras pa lang mula nang ipinanganak siya. Nanay Bill. Kaya si Caroline Mary Bill. Inidokumento niya talaga bawat hakbang ng buhay niya. Bawat hakbang nga ay idinokumento. Nakakalungkot talaga itong makita. At dito, makikita mo pa nga ang ilang mga film roll na naiwan pa. Bro, kinikilabutan ako sa nakikita ko. Hindi dapat nandito ito. Ito, hindi natin dapat ito nahalungkat. Talagang hindi. Nandito na ito at kailangang ipakita. Bakit hindi na lang dito pumunta ang mga bata at sagutin ang mga tanong na laging nagpapahirap sa akin? Tingnan mo ang lalaking ito, maayos ang bihis. Di ko alam kung sino siya. Pero ito ang kanyang asawa. Siya si Elmar. Yung lalaking pinakita namin sa'yo, hindi talaga siya kamuka. Kaya ito si Mary, si Elmar. Sa tingin ko, wala siya doon. Hindi, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, wala siya doon. Oo, hindi. Ibang klase ng buhok niya. Oo, totoo yan. Siguradong si Elmar ito. Si Elmar ito. Walang kahit ano sa likod dito. At ilang litrato rin ni Caroline. Yung anak na African American. Paumanhin. Minsan gumagawa ko ng mga kalokohan. Sige, ibalik natin ito ng maayos. Pasensya na, kailangan ko lang ng saglit. Ang galing na mahanap yan. May diploma rin ang pagtatapos dito.
At ito ay nakapangalan kay Mary Bill. Tingnan natin. Seremonya ng pagtatapos ng klase ng 11 na 163. Ito ang kanyang diploma na nakuha niya mula sa paaralan. Ano ito dito? At ito ang scorecard niya. Paksa, Ingles, Pilosopiya, Kasaysayan, Kasaysayan ng US. At ito lahat ang mga grado na nakuha niya doon. Talagang kamangha-mangha yan. Wow! At dito, makikita natin ang tanawin mula sa bintana papunta sa kabilang side, papunta sa patio. Sige. May mas marami pang mga larawan dito. Isang napakagandang batang babae. Malamang lahat ng ito ay mga apo niya, lalaki at babae. Elmer George Bill. Maganda rin ang orasan na nakasabit sa pader. Danny, nakita mo na ba lahat ng mga platong nakasabit dito sa itaas? Itong isa ay nakuha nila mula sa Grand Granyon na fireplace. Oh, ang Queen Mary. Wow! Nakakamangha. At pagkatapos, meron tayong napakagandang tanawin ng living space sa ibaba. Napakainit sa pakiramdam at napakagandang lugar. May isa pa tayong bagay sa side na ito. May maliit na patungan dito pero gaya ng dati, napakaraming mga larawan sa ibabaw nito. Nang tumanda na sila, matanda na rin si Mary. Marahil po, anak na babae o anak na lalaki niya ang nagkaanak ulit. Makikita ulit natin dito si Elmer na karga ang isa niyang apo. Ito ay puno na naman ng mga larawan. Ano ito dito sa ibaba? Postcard ng bakasyon. Ginang Elmer Bill. Ginong Elmer Bill. Mayroon itong magandang selyo dito, USA, 13 sentimo. Nakasulat dito. Larawan din ng kasal. Grabe! Muli, daan-daan na naman ang mga litrato dito sa ibaba. Mula sa lahat ng mga alaala na nabuo sa buong buhay ko. Sobrang nakakabaliw. Isa lang itong sulyap sa kung ano na ang naging kalagayan ng bahay. Isa itong sirang alaala, isang bagay na nakalimutan na, katulad ng larawang ito. Ang mga rollerblade at roller skate. Diyan siguro nag-iiskiting noon ng mga bata. Ngayon, tingnan natin ang magandang living room na ito. Napakagandang lugar nito. Tingnan mo ito. Dito uupo ang pamilya sa sopa, mag-enjoy sila. Nandito rin si Mary. Ito ang kanyang jacket. Huling salita, tila dito niya ito nilagay. Nakalimutan ko yon. At saka, mga taong sobrang relihiyoso. Ang huling hapunan. At nandun sa gitna si mahal na Jesus. Sa tingin mo ba, kasal nila to? Hindi, may kulay ito. Ay, kulay na naman ito. Sorry, colorblind ako kaya di ko makita. Joke lang, pero siguradong hindi ito ang litrato ng kasal nila. Pero baka galing din sa mga anak nila. Grabe, hindi ko na alam kung saan titingin dahil sobrang dami larawan dito sa lugar na ito. Sige! Anong nasa ibaba? Interesante ba? Mga kahon lang ng mga litrato. Grabe, napahanga talaga ako, sobra. Nakarating ka na ba sa bahay na punong-puno ng naiwan na litrato? Hindi pa. Ako rin. Sa 10 taon kong pag-i-explore, ngayon ko lang ito nakita. Grabe! Oh. Katawan ito ng manika. Sa tingin ko yung suot niya, sorry, di ko dapat pinakita yon. Malamang si Mary ang gumawa nito sa libreng oras niya. Aba, ano meron dito? Ano yon?
May unan na nakadikit sa food tray? Oo. Para saan ito ginamit? American convenience. Umupo ka at ilagay mo sa hita mo. Hindi, baliktad. Hindi ko pa ito nagamit. Para ba talaga ito sa pagkain? Oh. Kaya ganito ka uupo sa harap ng TV. Naiintindihan ko. Hindi na siya kasing galaw tulad ng kapag ginagamit mo sa istilong Amerikano mo. Kapag may bagay na sobrang maginhawa tulad ng drive-thru o ATM drive-thru, tinatawag natin itong American convenience. At ito na naman ay American convenience. 18 taon ng mga halaman na ito, Danny. Totoong halaman sila. At nandito pa rin sila. Grabe! Yung lampara at lahat, at pati na rin ang maleta dito sa likod. Ginamit sa paglalakbay sa buong mundo. Sa tingin ko, may pera ang mga taong ito dahil may litrato sila mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at noon, mahal maglakbay sa buong mundo. Siyempre, pati na rin ang globo dito at lahat ng bagay ay nagpapakita na mahilig talagang maglakbay ang mga taong ito. Kita mo, isa na namang ganong aparato. Parang pwede mong kontrolin ang isang bagay gamit ito. Maglalagay ka ng isa nito dito at isa pa dito. Tapos pwede mo na itong panoorin o parang ganon. Ah. Sige. Nakakatuwa ito kasi may maliit na telebisyon sa gitna. May ilang tableta dito sa itaas. Sabi dito, inumin habang kumakain at para kay Mary. Sabi dito, uminom ng isang kapsula bawat araw bago matulog. May telebisyon tayo dito sa ibaba. Isa na namang lumang magandang telebisyon. Sylvania. Sylvania na telebisyon na nakalagay sa kahoy na inukit na frame. Talagang napakaganda nito. Nakalimutan ko ring pag-usapan ang katabing upuan. Isang upuang kulay damong berdegaya na nakikita mo at umaalog din ito tulad ng isa pa. May manikarun na may damit na niniting ng kamay. At ngayon, nandito pa rin tayo sa lugar kung saan sila ni Elmer dati ay magkasamang umuupo, nag-enjoy sa gabi at nanonood ng TV. Sa huling bahagi ng buhay niya, mag-isa na lang siyang nakaupo rito. Naiwan din dito ang kanyang pantulong niya sa paglalakad. Ang kanyang salamin sa mata. Ano ang meron tayo dito? May literal na mga numero ng telepono sa ibabaw ng sungay ng telepono. Malamang galing ito sa mga importanteng tao na pwede mong tawagan sa emergency. Siguro nandito si Leon at nakapula para sa mga emergency. Oo, at si Charles ang anak. Talaga ba? Oo. Ay wow! Ang galing nun! Sabi ko nga dati, baka may demensya siya, kaya tinulungan siyang maalala ang mga bagay. Gusto ko talaga itong sombrero na meron tayo dito sa taas. Oh. Ang galing talaga. Malamang mga kusyon na niniting sa kamay ulit. At oo nga, kasi makikita natin yung sinulid dito. Ang mga gamit sa pagminiting. Muli, mas marami pang mga maleta. Sa di malamang dahilan, may bowling ball sa bahay. Malaking e-sport ang bowling sa Estados Unidos. Danny, bago tayo umalis ng Estados Unidos, mag-bowling naman tayo kahit minsan. Nasubukan mo na ba ito? Oo. Sige. Sikat yan sa Portugal. Talaga? Oo. Hindi naman ito kalakihan sa Belhika. Laging may bowlingan kahit saan. Sige, mag-bowling tayo sa Estados Unidos. Pero una, oras na para umakyat at tingnan kung ano ang natira doon. Sige. Sige, at ngayon, oras na para ipakita sa inyo ang itaas na palapag. Ang lugar kung saan natutulog dati sina Mary at Elmer at kung saan nakatira rin ang kanilang mga anak noon. Ang pinakapribadong bahagi ng kanilang tahanan. Ito muna, Danny. Sigurado? Hindi pa halata ang pagkabulok sa bahay, pero dito, makikita mong nagsisimula ng masira ang gusali matapos ang 18 taon. Pero medyo nagulat ako kung paano pa rin matibay ang gusali dahil wala tayong nakita na malalaking butas o mga ganong bagay na nakita natin sa ibang abandonadong lugar na iniwan pa lang ng mga 10 taon o higit pa.
Palagay ko, nasa kwarto na tayo ng bata. Mga kwarto ng mga bata. Sige, iisa lang ang kwarto ng bata at isa lang ang malaking kwarto. At ito ay siguradong kwarto ng bata. Kita mo naman, may naiwan pang manika dito. Nakaayos pa rin ang kama. At lahat ay nasa maayos pa rin kalagayan. Yung picture frame dyan sa likod, bahagya lang nagpapaalala sa akin ng Switzerland. Sa tingin ko, nasa Estados Unidos ito dahil mukhang Amerikano ang simbahan. Makikita mo ang ilang molding sa pader, kaya oo. Kailangang may ligtas agad ang lugar na ito para mabuhay ito. Kung hindi na ito magagamit. Isang magandang tokador dito. Una nating makikita ang larawang ito na mayroon din sa basement at sa iba't ibang parte ng bahay. At dito makikita natin muli si Elmar na suot ang uniforme nung siya ay naglilingkod pa sa militar ng Estados Unidos. Ang daming botones dito sa ibabaw. Di ko alam saan galing pero interesanteng makita. Wow! Ginagamit ba ito para paglagyan ng alahas sa loob? Oo. Mukhang ganoon nga. Hmm. Ang ganda. Magandang tokador. May naiwan pang piraso ng damit dito. Siguradong sa bata ito, baka sa apo o kung sino man. Sa isang babae rin. Magandang ottoman na may upholstery dito sa harap. O, nandito pa rin lahat ng damit namin sa mga built-in na cabinet. Ang mga ito ba ay walk-in drawer o iba pang tawag? Walk-in dresser? Closet? Oo, parang ganon. Sige. May ilan pa tayong interesante dito sa gilid ng kwartong ito. Una sa lahat, pinatutunayan nito na natapos ni Elmar J. Bill ang kursong itinakda para sa Junior High Department noong 1928. Ito ay diploma ng lalaki sa tahanang ito. Hindi ba't kamangha-mangha yun? 74 na taon na siya at nananatili pa rin dito sa bahay na ito. Ito ay mga tunay na alaala ng mga taong minsang nanirahan sa mga lugar na ito. Sobrang nakakabaliw. Dito sa likod, may napakalaking frame ng larawan na may group photo ng mga lalaking malamang na nasa militar. At may campsite din sa Hidden Valley at Mami Range. Mami Range ang nakalagay doon? Oo, Mami Range. Malamang ay isang military training site noon panahon na nasa militar pa si Elmar. Ito ay colored na larawan ng rafting adventure ko sa isang lugar sa Estados Unidos. May isa pang plush na laruan na naiwan ng bata. Talagang napakaganda. Walang laman ang mga drawer. Dito, may mga malatang malamang ginamit nila sa paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. May tag pa rin ito at nakalagay dito, Mary. Kay Mary ito. Sige. May mga gamit pa rin sa loob niyan. Siguro dito siya nagpunta sa Eagle Museum. Noong isa sa mga huli naming lakad. May isa pa tayong maleta sa ibaba. Tingnan natin kung ano ang meron. Kumpleto rin ang pangalan dito. Oo, at ito ay kay Elmar. Ito ang maleta ni Elmar. Wow! At ito naman ay mukhang talagang luma at mukhang laspag din. Nakabalot pa ito. Sige, ilagay natin ito ng maayos dito sa sulok kung saan talaga ito nararapat magpakailanman. Sige, punta na tayo sa susunod na kwarto. Danny, bago ako umalis, ipapakita ko muna sa'yo ang mga switch ng ilaw. Gusto ko sila. Astig, 'di ba? Dapat may credit ako diyan. Tara sa next kwarto. At ito ang master bedroom. Naniniwala akong ito ang huling kwarto na tinulugan ni Mary dahil narito pa ang kanyang night suit sa kama. Malamang inilagay niya ito dito noong huling araw niya. Buhay pa siya noon. Nandito na ito sa loob ng 18 taon. Nakakalungkot talaga. Nagulat ako na matibay pa rin ang tokado sa kwartong ito. May ilang mga bagay sa ibabaw nito na halos malaglag na. Sa tingin ko, may naglagay ng libro sa ilalim para hindi ito bumagsak. Maaring ito ay isang lumang larawan niya?
Isang itim at puting larawan. M? Ganito ba ito? Ito ba ay isang M? Hindi ko alam. Hindi rin, pareho lang tayo. Interesante itong makita. Pareho lang itong vanity o hugis ng salamin gaya sa kabila. Wow! May isa pang maleta dito sa ibaba na may laman pang damit. Ngayon, may maganda rin tayong upuan sa gilid. Danny, papayagan na kitang pumunta doon kasi nakita ko sa sulok ng kwarto, malamang doon niya inilaalagay ang apo niya tuwing umaga. Pwede niyang panurin ang apo niya, lalaki man o babae. Ang ganda naman nun. Isang relihiyosang babae sa puso at kaluluwa. Mga relihiyosong larawan sa buong bahay. Ngayon, narito na tayo sa huling sulok ng kwartong ito. Itong napakalaking baul. Maganda at kakaiba. May maleta rito sa itaas. Oh, nabubuksan pa rin pala ito. Una, ilagay muna natin ito sa gilid dahil nandito rin ang ulo niya. Pag-uusapan ko yan mamaya. Anong laman ito? Puno rin ito ng mga bagay mula sa paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng mga magasin, Golden Eagle, Golden Age passports, mga ganung bagay. Nasa maleta pa rin natin ang diaryo at iba pang gamit. Pagkatapos, may manikin tayo may hawak ng dating niyang sombrero. Masasabi kong espesyal talaga ang sombrero na yon. Para ba ito sa mga libing? Oo, tanggo si Danny. Akala ko rin parang ilalagay mo ito sa harap ng mata mo, tama? Oo. Tapos parang nasa posisyon kang umuungal. May ilan pang mga bagay dito. Magandang larawan, group pic ulit. Sa tingin ko, si Mari ay maaring nandito, ang Baptist Youth Conference noong 1966. Nakasulat sa larawan. Narito sila sa isang hapunan sa bahay. Nabanggit mo rin sa akin ang pelikulang ito. Interesante naman siya, di ba? Oo. Ano ulit ang tawag dito? Yan ay 126 na milimetro na pelikula. Sige. Galing ito sa isang kamerang debulsa. Kamarang de bulsa. Hindi ako pamilyar sa photographyang ito, kaya masaya akong kasama si Danny. Isa pang lamparang lanis na ginawang de kuryente. Dito sa ibaba, makikita ang mga librong paborito niyang basahin bago matulog. Kaso ng tuhod ng taong naglalakad sa pagtulog. Ang sarap makatanggap ng puzzle piece na may nakakabit sa likod. Dumikit na ito doon. Sige. At napaka-interesante ng maleta na yan, hindi ba? Oo. Siguro ito na ang huling bagay na gusto kong ipakita dito. Tara, buksan natin ito. Tingnan natin kung anong laman nito. Wow, ngayon lang ako nakakita ng ganitong maleta. Pwede ko ba itong buksan? Oo, pwede. Kita mo, umaabot ito sa kabila. Alam ko ng ganito, mo ito isasabit. At pagkatapos, pwede mo itong buksan, pwede mong i-zipper. Buksan ng ganito at pagkatapos ang mga damit mo o kaya ang uniforme mo ay nakasabit sa loob nito. Parang nagsisilbi itong kabinet sa loob. Sa loob ng abandonadong hotel o parang ganoon. Sige. Pwede ko ba itong ilagay sa kanto? Pasensya, mabigat kasi. Wow, interesante. Hindi ko pa yan nakita noon. Napakagandang lugar para mag-explore. Mary, Elmar, ang mga apo, ang mga anak. Nagpapasalamat ako sa kanila sa kanilang buhay at lahat ng bagay. At talagang nakakalungkot dumaan dito at makita na lahat ay naiwan na lang. Libu-libo at libu-libong mga larawan. Naging napaka-interesanteng kwento at investigasyon ito.
Salamat sa inyong panonood ng video ngayong linggo. Una sa lahat, hindi. Salamat Danny sa pagkuha ng video ko. Ang link ay nasa description. Siya ay makajos at nagva-vlog din tungkol sa adventures namin sa US. Pangalawa, salamat sa panonood ng video ngayong linggo. Ang galing ng eksplorasyon at sobrang nagustuhan ko. Kung nagustuhan ninyo, pakilike ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. Doon, pwede ninyong suportahan ang channel at matulungan kami mag-ikot sa mundo para mag-film ng mga kamanghamanghang lugar. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Paulit-ulit ko na itong nasabi, pero sobrang mahal ko kayo. Hanggang sa susunod na adventure, paalam!